2:15 ng umaga, 2:15 AM. Nandito ako para sabihin sa inyo na ako'y madalas madisgrasya at sakitin. Yung sakitin na as in naghahabol ng hininga. Tulad halimbawa ng mga asthma. Nung nakasimuhot lalo ako ng yung malalala, nakasinghot ako ng balahibo ng paniki o bat. Ayun, halos hindi ako makahinga at ubo ako ng ubo. O ang hirap, yung katulad ng may asthma. Pero lahat ng yun ang mga pinakamahirap na pagtagumpayan ko. Lalo na yung disgrasya. Kaya ngayon mahilig ako mag-sombrero kasi marami ng basag ang ulo ko dahil sa sobrang madalas akong madisgrasya at lalo na yung natinig ako ng pako na luma na maraming kalawang doon sa piggery, yung sa mga tae ng baboy doon. Kaya halos lahat yan disgrasya. Kaya nga sabi ko, pati basag-basag na rin ang ulo ko. Pagkatapos yung madalas pa akong makakita na ng mga masamang espiritu. Kasi ganun talaga pag may mga sakit. Pero nawala lahat yan. Bakit? Kasi natuto akong magdasal. Nung natuto akong magdasal, lahat yun ay nawala. Kaya nga nasabi ko na pati yung kamatayan ay kayang ligtasan. Isa pa, naging street children ako. Kaya nga nalampasan ko rin yun dahil sa pagdarasal. Kaya ngayon, kaya ako naglumabas na ng ganito dahil gusto kong sabihin sa inyo na magdasal po tayo para sa kapayapaan. Kasi po ang mangyayari po kung halimbawa man may sumabog na atomic bomb, ang hangin po nun dadalhin kahit saan. At yun po ay magkakaroon ng karamdaman o sakit na sa katawan ay para kang magkakaroon ng yung, alam mo yung sakitong, nalalaglag na lang yung mga balat-balat. Ayan, ganun po yun. Kaya nga po, sinasabi ko ito para magsama-sama po tayo ng magdasal para po sa kapayapaan. Iyon po ang nais ko. Na hindi lamang po yun. Ang Panginoon mismo ang nagsabi sa akin na magdasal. Kaya nga po, magmula po nun, nang sabihin sa akin ng Panginoon, pati t-shirt ko, pati mga kasuotan ko hanggat maaari. At yung mga t-shirt ko na kahapon o nung isang araw, yung mga green, naka-blue, uniforme namin dito sa chapel yon. Nagtuturo ako po ng maraming bata para magdasal po. Kaya po, nung panahon ng COVID, wala pong namatay dito sa aming lugar. Kaya nga po, ang sinasabi kong ito ay panawagan po na magdasal po tayo. Kasi nasa pintuan po tayo ng World War III. Hindi lang tayo nabubuksan pa ang pintuan. Pero pwedeng buksan ang World War III sa pamagitan po ng demonyo. Kaya nga po sabi ko ay magdasal po tayo para hindi mabuksan po ang World War III. Kumbaga nasa tapat na tayo ng pintuan, nasa doorknob na tayo, bubuksan na lamang ng demonyo, pero hindi po mabubuksan yun kung marami po tayong magdadasal po. Kaya nga sabi ko po, ang radiation, ang hangin ay kahit saan-saan makakarating yan. Kasi yan ay punong-puno po ng yung katulad po nung mga ginagawa nung araw na nilalagay po sa letter pa lamang, sa sulat pa lamang. Pag nabuksan mo yung sulat, at kung sino mapapadala nun ay madidisgrasya. Ganun din po yon. Mas pinalakas po yon. Kaya wag po sana na mangyari na mayroon pong pumutok na anumang atomic bomb kasi po delikado po. Kasi high-tech na po ngayon. Kaya nga po maging mas mauna po tayo na gawin po natin ang pagdarasal. Kung mahalin nyo ang inyong pamilya, mahalin nyo ang inyong bayan, magdasal po tayo. Sama-sama po. Totoo po na sinasabi ko, kinausap ako ng Panginoon kung paano nung araw nagpakita ang Panginoong Hesus sa Divine Mercy ni Sister Faustina, maging
ang Mama Mary nagpakita rin nung sa Fatima, gayon din naman sa akin o marami pa sa inyong iba na pinapanaginipan lamang. Nananaginip kayo pero hindi nyo naunawaan. Ito po yun ang dahilan. Tinatawag na po tayo ng Diyos para po tayo magdasal. Kasi po, kasali po tayo sa lahat. Ano mang kaguluhan, lalo ngayon yan, malaking kaguluhan iyan. World War III, para po hindi po matuloy at malayo po tayo, magdasal po tayo. Kasi hindi po tayo ligtas. Hindi po tayo ligtas, ang mga magulang natin, 1945 or World War II, sila'y kasali. Ngayon po, baka sa atin naman, kaya mas mahirap sa atin ngayon kasi mas high-tech na po ang ginagamit nilang mga pamatay tao po. Kaya po, para maiwasan po ito, manawari po, umabot pa tayo ng 2033. Yun naman talaga ang iniisip ko na talagang digmaan talaga. Dahil yun ay edad ng Panginoon. Pero kung gano'n, nasa pintuan na tayo, malapit na pala tayo. Kaya nga po, dasal po tayo, dasal. Kasi ganun din naman po yan. Puputok at puputok talaga yung atomic bomb na yan. Yung kanilang ginagawa na yan, na pamatay tao, kasi meron po silang syudad sa ilalim na pwede nilang pagtaguan. Yung shelter na sinasabi, meron sila nun. Yung mga gumagawa niyan. Ang magagawa lang natin mahihirap, mayayaman, pare-pareho tayong magugutom. Magdasal po at tumawag sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po nagkakaroon ng kaguluhan yan. Hindi po nila kinikilala ang Panginoong Hesukristo na tagapagligtas po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako'y masakitin, madisgrasyahin. Kaya nga nalampasan ko na ang kamatayan. Manawari po, sama-sama po tayo magdasal kasi naging ginawa ko na nga sa aking katawan, sa aking pagkakilala sa Panginoon. Kaya marami po akong kabataan na ginagabayan para magdasal para sa kaligtasan ng mga lugar at kapayapaan din. Marami po salamat. Magandang 2:20 AM.